This is the first time na magtutour tayo sa loob ng The Baguio Mansion House na ngayon ay the Presidential Museum sa Baguio City, and nag-book tayo 3 days prior tour request form, and eto na nga yung ating confirmation. At ang tour ay free of charge, wala pong bayad, kaya nag-book talaga ako. Tapos ang ganda pa ng harapan ng Mansion House with all the fountains katulad nito. Good morning! Maulan na morning sa inyong lahat. So ngayon ay pupunta na tayo doon sa Mansion House from here sa La Trinidad. And kahit na umuulan, okay lang. Basta makapunta doon kasi schedule ko ngayon eh. So magko-commute tayo ngayon ng jeep kasi mas mura kesa itataksi ko. So ayun na nga, nakarating na tayo dito sa Camdas. Dito na ako nag-taxi kasi syempre para makatipid pa ako, no? So ilang minutes na lang, nakarating na tayo sa Baguio Mansion House. So, nilagpasan natin yung Pacdal Circle. Tapos, eto na nga yung entrance ng Baguio Mansion House. Ayan, no, kitang-kita yung mansion. Sa registration, nagtaka talaga kami kasi wala akong pangalan. Yun pala, sa 25 Wednesday pala ako nakaschedule. Pero since 16 lang sila, in-include na nila ako. Google yun na lang yung tour request form ng Malacanang sa The Mansion, Baguio City. Basahin niyan lang yung rules and then click agree and then fill up kung ano yung kailangang i-fill up, pati yung time, yung preferred date, kung saan nyo gustong mag-tour. Tapos click submit and then i-email nila kayo. I believe sakop na to ng FACAID, kaya picture lang muna ni Ate Girl. So dito sa part na to, binibrief na kami yung mga rules, mga regulations, tsaka yung mga expected na gagawin namin sa tour doon sa loob ng The Mansion. As a content creator, nag-clarify lang ako via text message regarding sa mga restrictions on posting photos o kaya videos online, especially sa mga designated areas. And thankfully, nag-reply naman sila na pwedeng kumuha ng pictures and mag-video sa designated areas such as sa FACAID and the Presidential Hall. Kaya lang, hindi mo pwedeng i-upload yung video. Pwedeng i-upload lang yung photos. Pero ang hindi ko inaasahan dito, merong isa sa amin na namukhaan niya ako dahil napanood niya yung mga ibang vlogs ko. And eto na nga, binigyan ako ng number 16 kasi konti lang talaga kami. Hindi sumipot yung iba, kaya siningit lang ako. And thank you so much. Maswerte talaga ako na pumunta ako during this date kasi nagfa-fog, medyo umuulan, and pagtungtong namin sa FACAID, sa may flagpole, so allowed kaming mag-take ng pictures pang Instagram, tapos mag-video. Kaya lang, photos lang talaga ang pwedeng i-upload. And nag-picture ako, tapos makikita nyo, konti lang talaga kami. At syempre naman no, hindi ako papayag na wala akong selfie dyan. So umawda din ako mag-isa kahit na wala akong kasama, may selfie naman ng phone, di ba? So ayan, and it is foggy, tamang-tama lang talaga yung weather sa. Ito na yung moment na pumasok na kami sa loob ng Mansion House. At ito yung President's Hall. So iniwan namin yung payong namin para hindi mabasa yung floor. And then, dito na kami binigyan ng I'm not sure kung 10 minutes para mag-take ng pictures, mag-take ng videos. Pero syempre, no, ni-remind kami na hindi pwede mag-upload ng video. Pictures lang. So, ang dami nagsiselfie, kahit na sino, kanya-kanya na yung nasa loob dyan, no? And then, ito yung first impression ko. Ang lawak ng area na yon, ang lawak ng loob, tapos merong a touch of brutalist architecture sa loob, sa interior designs. Tapos mapapansin nyo sa sides, sa mga walls, yun yung naka-install ng the past and the present presidents of the Philippines. And then nag-take din ako ng selfie. Syempre, hindi mawawala yung pag-take ko ng selfie, no? And then syempre, videos. Kaya lang, yung pictures lang talaga ang pwede kong i-upload katulad na nasa likod ko. And then some ornaments na pinicture ko, yung mga small jars. And then after that, brief ulit kami. And then, ayun, pumunta na kami sa mga rooms. And then inorient na kami tungkol sa mga different presidents of the Philippines from the first president hanggang sa present president. Hindi ko na i-discuss kung ano pa yung nangyari sa loob ng The Mansion House kasi mas maganda kapag i-try and i-experience nyo by yourself or with friends or with group kasi mas maganda kapag ikaw mismo yung naka-experience para naman may thrill, no? And pumunta na kayo doon habang it's still free.
Kasi syempre masarap ang free, di ba? Wala akong binayadan doon, kaya go na. Pero ang na-observe ko doon sa loob is that napaka-accommodating ng mga staff, and then the way they describe, they explain, and they entertain us with their wisdom and ideas about the past and present presidents. Ang masasabi ko is alive na alive. They are all confident. Tapos, alam mo yon, yung talagang pinag-aralan talaga nila yung mga sinasabi nila. And alam na alam talaga nila yung sinasabi nila. Tapos, yung the diction. Alam mo yon. So, natutuwa ako sa mga parang performance, kumbaga. Yung ginagawa talaga nila yung tamang trabaho nila to entertain us and to make us feel comfortable while making a tour doon sa loob ng The Mansion House. Okay, natapos ang buong tour ng 10:53 according sa timer ng orasan ko sa phone ha. Kasi pumasok na kami 9:45. So, nag-tour kami, diniscuss yung mga presidents, and then, ayun na nga, lumabas kami sa the other side of the presidential palace. Tapos, kinuha ko na yung payong ko, and then lumabas na ako. I am one of the earliest na lumabas. Tapos, nag-selfie-selfie ako doon sa may facade sa harap ng Mansion House. So, as you can see, with all that foggy environment, ang ganda ng ambience as in. Pero, I have a concern. At hindi ako naging comfortable sa pangyayaring yon. Kasi nung pagbaba ko, nung malapit na ako sa entrance, may lumapit sa akin na I think 2 or 3 personnel, I'm not sure kung AFP na nakatalaga doon sa Mansion House, na sinita tuloy ako na bakit daw ako lumampas doon sa limits na sabi pa ng isa sa akin. Hindi mo ba nakikita yung sign na yon? Napaka-clear na huwag kang pumunta further doon sa limit zone na yan kasi hindi pwede, bawal. Pero nung sinabi ko na, excuse me, ako po yung batch 9:30 AM na tourist doon sa loob ng Mansion House at doon na sila tumahimik. And pati yung sumusunod sa akin na, I'm not sure na couple yon, ganun din yung sinabi nila na ba't daw silang lumagpas, yung ganon. So ako naman, umalis na ako agad kasi hindi talaga ako naging comfortable. And sana next time, yun yung ayusin nila na merong communication between sa naka-duty sa baba at naka-duty sa taas na pababa na yung mga tourists and para alam nila kung para hindi nila sisitahin yung mga pababang tourist. Pagkatapos akong hinarang, syempre nag one last look ako sa malafaging Mansion House na yan, no? And then lumabas na ako. Tapos, napansin ko sa labas, may fountain, kaya nilapitan ko siya. First time ko din na makita itong fountains na yan, na naka-switch on yung fountain talaga. O, di ba, na-ignoramos talaga ako. So, ang ganda talaga niyang tignan, no? O, dati-dati, hindi naka-on to. At umuulan pa, at nagpa-fog pa. O, di ba? Gusto ko sana magtagal, kaya lang iniisip ko yung appointment ko sa dentist ko, kaya kailangan ko talagang umuwi, or umalis, I should say, at mag-abang na lang ng taxi para mas mabilis. Kasi half day lang sila this morning, kaya kailangan ko nang umalis. Pero bilib din ako sa mga turista ha. Pumunta talaga sila sa right park sa may Pakdal para mag horseback riding kahit na umuulan. Kaya naloka talaga ako at nagbaback riding sila sa mga kabayo. O di ba? So walang ulan-ulan kapag gusto mo talagang mag-tour. So kitang-kita nyo may mga sumasakay sa mga kabayo. Anyway, katatapos ko lang ng dentist appointment ko at pinagawa ko yung splint kasi nawala sa isang restaurant and hindi nila mahanap kasi dinish out yung splint ko. So anyway, pauwi na tayo pabalik sa La Trinidad and as you can see, medyo lumakas na naman yung ulan. Kanina walang ulan at nagpa-fog, ngayon naman umuulan na naman siya. So we are now here in Magsaysay. So ito yung Resurrection, Anglican Church po siya. And dadaan po tayo sa may Tamawan. So, eto nga pala yung tax flag down rate ng Baguio City. So, new flag down rate is 50 pesos. Existing flag down, 35. Tapos, fare increase, 15 pesos po siya. So, nandito na tayo technically sa La Trinidad Benguet. And as you can see, ang lush green pine trees. O, di ba? Tsaka dito sa may bandang Longlong, kitang-kita yung volcanic crater na extinct sa La Trinidad Benguet. O, di ba? Ang ganda. At pag uwi ko dito sa Trinidad,
hindi na siya masyadong umuulan. At tignan niyo yung panahon dito, o 'di ba? Magsisimula na siyang umaraw. So ayan yung araw, medyo partly cloudy lang siya. Pero sabi ng mga kaibigan kong nasa La Union, hindi daw umuulan doon. I'm not sure kung totoo. Pero usually gano'n naman talaga, eh. Kapag umuulan dito sa lowlands, Pangasinan or Ilocos Region, umaaraw siya. Ayan. So, sana nag-enjoy kayo dito sa ating vlog sa pagbisita natin sa The Mansion House. Follow nyo na lang ako dito sa FB, YT, TikTok, Twitter.